Kasi in the process of our investigation, we do not want that we would be committing mistakes and committing violations against human rights. Kaya naman po sinisiguro namin, bagamat calibrated, mabagal para sa iba, pero naniniguro lang po tayo na tama ang ating ebidensya para parang ano yan slowly but surely mga kababayan, no? Huwag kayong makinig doon sa mga DDS na yan. Ang gusto kasi nilang mangyari mga kababayan, itong mga DDS na to, no? Madaliin. No, madaliin yung pagsasampa ng kaso. No, kasi anong nangyayari habang nagmamadali sila, no, susundin nila yung gusto nitong mga DDS. No, yung sigaw nila. No, ang tagal naman, wala pang nasasampahan ng kaso. No, ang problema kasi diyan, mga babayan, the more na nagmamadali sila, no, the more na nai-stress sila o nape-pressure sila sa ginagawa nitong mga DDS na to, no, sa paghuli at pagsasampa ng kaso sa mga tao na to, mga babayan, na involved sa flood control projects, the more, no, mas malaki ang chances na magkaroon ng problema at error dyan sa mga kasong isasampa sa kanila. Dahil unang-una, posibleng magkulang-kulang yung ebidensya na kanilang ihahain. Diba? So, mangyayari niyan, magkakaroon ng credibility check. No, pag nagkaroon ng credibility check at yung kaso ay isinampa, mga babayan, at hindi po nag-proceed yung kaso na yan, no, ibig sabihin, no, na-dismiss yung kaso, yung credibility check na sinasabi ko, mga babayan, ang sisira sa kanila. Diba? Kasi sasabihin nila, wala talaga silbi yung Office of the Ombudsman na yan. Diba? Basta makapagsampalan sila ng kaso. In the end, sila pa may kasalanan. Nakita ninyo kung ano yung logic ng mga DDS? Ipi-pressure nila yung ombudsman na magsampa ng kaso. Bilisan ninyo, magsampa na kayo ng kaso. No, ang tatagal ninyo, wala pa nakukulong hanggang ngayon. Di ba? Nagmadali yung ombudsman, binilisan nila, nagsampa sila ng kaso, may pinakulong sila, mga babayan. No, dahil nagsampa ng kaso nakapagpiyansa. O in the end, na-dismiss yung kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang sasabihin nila, wala pala yung ombudsman Di ba? Nagsasampa sila ng kaso, nakulang-kulang yung ebidensya. Nasisi pa ngayon yung ombudsman. Kaya ang pinaka-the best dito, yung ginagawa po nila ngayon. Unti-unti, dahan-dahan ng galaw. No? Para sigurado na pag nagsampa sila ng kaso, yung ebidensya na ipapasa nila sa korte ay siyang magdidiin doon, no, sa mga sinampahan ng kaso. Doon sa mga involved dyan sa flood control projects na yan. Doon sa mga involved dyan po sa korupsyon. Diba? Kaya tama po yung ginagawa ng ombudsman dito. Huwag silang makikinig dyan sa pressure na ginagawa ng mga DDS dahil ang gusto lang nila ay magkamali ang ombudsman, no, para sirain ang kredibilidad ng ombudsman. Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan. At ito, grabe mga babayan, no? May matinding utos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos at tiyak daw po, no, na makukulong itong si Sara Diskaya, mga babayan. Pero, mga babayan, nagtatago na nga po ba itong si Sara Diskaya? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright, so eto mga babayan, no? Meron pong matinding utos itong ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon na kung saan talaga namang eto na ba ang katapusan ng mga Diskaya, mga babayan? Eto na ba? No, talaga namang magtutuldok po sa kanilang mga ginagawa, mga babayan. No, problema, mukhang nagtatago na po etong si Sara Diskaya, mga babayan. Okay, so bago ang lahat, alamin muna natin ano nga ba etong pinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kinatatakutan netong mga Diskaya. Alright, so tara, let's go. Bongbong Marcos na nagsabi na makukulong ang contractor na si Sara Diskaya kaya pinababantayan na siya ng Pangulo sa mga otoridad. Kayo po ba ay sang-ayon, no, na makulong etong si Sara Diskaya? Mukhang may magagalit po na senador dito. No? Mukhang may magagalit na senador dito, mga babayan.
Sa palagay ninyo, sino yung senador na magagalit kapag nakulong etong si Sara Diskaya? Mula sa Malacanang, nangunguna sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, sa anunsyong yan ng Pangulo, hindi kaya mas lalong magtago ito mga kakasuhan? Nako, Jiggy, yan nga yung gustong matiyak ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa video message na inilabas niya kanina. Ipinag-utos niya dito sa DILG at sa PNP na tiyakin na sigurado sila kung naroon, kung nasaan ngayon ang mga Diskaya. Especially now na nadiskubre nila yung isa pang ghost project dyan sa may Davao Occidental, kung saan sinasabi na inaward daw dito sa St. Timothy na pag-aari rin ng mga Diskaya noong 2022. Base doon sa report nila, 2022 rin daw, supposedly completed na yung project. Pero nang investigahan, inspeksyonin ng CIDG, nito lamang 2025, lumalabas na hindi man lamang daw nasimulan ang nasabing proyekto. So ang sinasabi ng Pangulo kanina, meron na rin daw rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso ang Ombudsman laban dito kay Sara Diskaya at dun sa iba pang mga private individuals, maging dun sa ilang mga opisyal na taga DPWH, malversation at yung paglabag dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So para matiyak na oras na inilabas yung arrest warrant laban dito sa mga taong ito, madali itong maisaserve dahil nabantayan ng husto ng mga pulis yung kanilang kinaroroonan. Nako, eto mga babayan, ang nakakatakot dito baka magtago na nga po. No? Baka magtago na to mga babayan. Alam mo, ito nga yung sinasabi ko palagi, no? Na sana para sa ating gobyerno, no, wag sila gano'n nagdi-disclose mga information. No? Unang-una, ang nangyayari kasi nakakatunog sila. Nalalaman nila kung ano yung mga gagawin ng gobyerno laban sa kanila. Diba? Sana tikom na lang yung bibig ng ating gobyerno pagdating po sa mga yan. Pangalawa, yung mga nagpaparinig na yan, wag na nilang pansinin. No? Distraction lang yung mga yan. Diba? Yung maraming sinasabi, distraction lang yan. No? Huwag na nilang pansinin. Basta magtrabaho lang na magtrabaho, mga babayan. Yun ang importante dyan. Diba? O, tuloy. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kaagad. Ha? Arestuhin kaagad yung mga yan paglabas ng arrest warrant, mga babayan. Maricel, sa ibang issue ay may reaksyon na bang Malacanang sa pagbibitiw ni Commissioner Singson at itong mga hinaing niya sa ICI? Well, okay, so yun mga babayan, no? Ito yun sa ICI na to mga babayan. Pero ito pakinggan natin, no? Ito pong isang balita na to na kung saan, no? Tila nagtatago na po itong mga Diskaya, mga babayan, no? Ito po, yung balita na yan. Para sa update sa flood control scandal at iba pa, makakausap natin sa linya ng telepono si Chief of the Fraud and Financial Crimes Division ng NBI na si Ginoong Talmer Malyari. Good evening, sir. Good evening po, Sir George. Good evening po sa inyong mga tagapanood. Mr. Malyari, ano po ang update sa track teams nyo para kay Sara Diskaya and other accused in the Davao Ghost Project? Okay, in fact, even before the filing of the cases before the Regional Trial Court in Davao City, ang ating pong direktor ay nagsabi na po sa ating mga field commanders to be ready for the filing of the information, possible filing of information, and the issuance of warrants of arrest against Diskaya and the other accused. Kaya naman po, nang mabalitaan namin that the Ombudsman already filed the cases before the courts, ang ating po mga field commanders ay nag-ready na po dahil ito nga po ang instructions ng ating NBI director. Okay, but do you have any leads as to where Sara is? And nandito pa po ba siya sa Pasig o elsewhere? Well, we have leads po that we are pursuing. Sabi ko nga po kanina that our field commanders were actually submitting intel reports about potential whereabouts of our suspects. Pero para po hindi naman ma-compromise ang ating trabaho, I would rather that we would not release yung aming po mga intel reports. Yun dapat. Huwag magre-release ng mga intel reports at mga information. Diba? Nakakatunog sila eh. Alam nila yung gagawin nila eh. I understand that, sir.
But any digital activity or bank movements na nakikita tayo sa dito sa Diskaya couple po? Well, it's a good thing that our division po happens to be the money laundering desk. So we are in constant communication with our counterparts from the Anti-Money Laundering Council. Kaya naman po, whatever information that would come in ay amin pong pinoprocess para po magamit natin sa ating pag-track at paghahanap sa Diskaya couple at sa iba pong ating mga co-queues. Okay, but for the record, sir, wala po kayong impormasyon na nakalabas na ng bansa si Sara Diskaya at yung iba So pang far, akusado? wala naman po. So far, wala po. Definitely, we will be giving updates kapag may mga nakuha po kaming ganyang klaseng information. Sa ibang flood control projects nationwide, ano na po yung preliminary findings ng NBI? Marami po tayong aktibong investigations being conducted by the task force. Apart from that, several of our regional offices and district offices nationwide are also actively conducting investigations and making constant updates to our management as well as to the DOJ para po makita kung ang ating ebidensya na nakakaalap po ay supisyente para makapag-achieve ng requirement for conviction. Kasi yan po ang ating requirement ngayon sa Department of Justice, yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. Kaya naman ang ating pong mga ebidensya na kinukuha ay sinisiguro natin na matibay para hindi po basta-basta madidismiss kapag na-file po natin dito sa prosecutor's offices. We understand that, sir, but are we expecting more filing of cases in the coming days? Kasi sinabi po ng Pangulo, sinabi po kasi ng Pangulo na mas marami yung makukulong or magpapasko sa kulungan. Marami po. Gaya po na binanggit ko kanina, different investigations are being conducted by our regional and district offices. Bukod po doon sa task force which was actually formed for the purpose of conducting investigation. So, yung iba pong kaso are midway, yung iba naman po are almost done. Kaya po, as soon as these are actually completed and approved by our legal services, pwede na po namin siguro nga i-file ito sa prosecutor's offices. Any particular area, sir, na tinututukan po ninyo? Wag po muna siguro. We have investigations in Pangasinan, somewhere in the north, meron din po kami somewhere in the south. Kaya po hindi po muna namin maibibigay ang updates dito dahil po para po hindi ma-compromise yung ating mga findings. For the record, are there public officials, local or national, na iniimbestigahan nyo for possible obstruction or involvement in ghost projects? Big fish, kumbaga, yung gusto nating makita. Ang lahat ng investigations natin are actually not only against private individuals but sa more particularly the DPWH officials na mga localities kung saan nagkaroon ng mga flood control projects. So we anticipate that the filing of cases would involve not only private individuals pati yung mga nababanggit natin ng mga DPWH officials. How about elected officials, sir? Mayor, governor, congressman? Potentially we would be able to collect evidence against these local officials, and baka masama po ito kung halimbawa ang ebidensyang makukuha natin ay supisyente lamang sa kanila. If you are to assess what you're doing right now, sir, on track pa rin po ba ang gobyerno o yung NBI in particular sa pagpapakulong umano sa sangkot sa flood control scandal bago matapos ang taon? Ang maganda po kasi dito, ang ating pong director is an agent from the ground up. Aakyat po ito So sanay po siya sa pag-iimbestiga. Kaya naman po alam niya kung paano bibigyan ng motivation ang ating mga agents na nagko-conduct ng investigation. Apart from that, alam naman po natin ang NBI actually adheres to the principles of thoroughness and legality sa ating mga investigations. Kaya po hangga't maaari hindi po kami humihinto o nag-i-slow down kasi we have to complete the tasks given to us para po masabi na nakapag-adhere kami doon sa ating principles of thoroughness. Okay, but nung huli po nating nakapanayam dito sa Agenda Weekend, si Director Lito po ay hinahanap si Zaldico ni Leeds. Nasaan na po ba itong si dating Congressman Zaldico? Ang ating pong International Operations Division at ay in constant coordinations po sa ating mga embassies, pati rin po sa ating Bureau of Immigrations. Kaya po masasabi ko po na hindi po humihinto ang NBI
sa paghahanap po at pagkalap ng information laban kay Mr. Saldico. Your message, sir, to the public na naiinip na, naghihintay ng resulta ng mga investigasyon at makukulong bago matapos ang taon? Okay, ilang araw lang po, nagpa-interview po si Ombudsman Boying Rimulya. Sinabi niya na alam niya na naiinip ang publiko, pero gayon din, again din, sinasabi niya na dapat magbigay ng konting pangunawa sa ating mga investigators. Kasi in the process of our investigation, we do not want that we would be committing mistakes and committing violations against human rights. Kaya naman po sinisiguro namin, bagamat calibrated, mabagal para sa iba, pero naniniguro lang po tayo na tama ang ating ebidensya para parang ano yan slowly but surely mga kababayan, no? Huwag kayong makinig doon sa mga DDS na yan. Ang gusto kasi nilang mangyari mga kababayan, itong mga DDS na to, no? Madaliin. No, madaliin yung pagsasampa ng kaso. No, kasi anong nangyayari habang nagmamadali sila, no, susundin nila yung gusto nitong mga DDS. No, yung sigaw nila. No, ang tagal naman, wala pang nasasampahan ng kaso. No, ang problema kasi diyan, mga babayan, the more na nagmamadali sila, no, the more na nai-stress sila o nape-pressure sila sa ginagawa nitong mga DDS na to, no, sa paghuli at pagsasampa ng kaso sa mga tao na to, mga babayan, na involved sa flood control projects, the more, no, mas malaki ang chances na magkaroon ng problema at error dyan sa mga kasong isasampa sa kanila. Dahil unang-una, posibleng magkulang-kulang yung ebidensya na kanilang ihahain. Diba? So, mangyayari niyan, magkakaroon ng credibility check. No, pag nagkaroon ng credibility check at yung kaso ay isinampa, mga babayan, at hindi po nag-proceed yung kaso na yan, no, ibig sabihin, no, na-dismiss yung kaso, yung credibility check na sinasabi ko, mga babayan, ang sisira sa kanila. Diba? Kasi sasabihin nila, wala talaga silbi yung Office of the Ombudsman na yan. Diba? Basta makapagsampalan sila ng kaso. In the end, sila pa may kasalanan. Nakita ninyo kung ano yung logic ng mga DDS? Ipi-pressure nila yung ombudsman na magsampa ng kaso. Bilisan ninyo, magsampa na kayo ng kaso. No, ang tatagal ninyo, wala pa nakukulong hanggang ngayon. Di ba? Nagmadali yung ombudsman, binilisan nila, nagsampa sila ng kaso, may pinakulong sila, mga babayan. No, dahil nagsampa ng kaso nakapagpiyansa. O in the end, na-dismiss yung kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sasabihin nila, wala pala yung ombudsman Di ba? Nagsasampa sila ng kaso, nakulang-kulang yung ebidensya. Nasisi pa ngayon yung ombudsman. Kaya ang pinaka-the best dito, yung ginagawa po nila ngayon. Unti-unti, dahan-dahan ng galaw. No? Para sigurado na pag nagsampa sila ng kaso, yung ebidensya na ipapasa nila sa korte ay siyang magdidiin doon, no, sa mga sinampahan ng kaso. Doon sa mga involved dyan sa flood control projects na yan. Doon sa mga involved dyan po sa korupsyon. Diba? Kaya tama po yung ginagawa ng ombudsman dito. Huwag silang makikinig dyan sa pressure na ginagawa ng mga DDS dahil ang gusto lang nila ay magkamali ang ombudsman, no, para sirain ang kredibilidad ng ombudsman. Ganon kasimple yun. Ganon kabobo etong mga DDS na yun. Huling-huli yung kanilang taktika, mga babayan. Okay, so yan muli. Meron pa pala. Panoorin muna natin. May konti pa Sabi ko nga po kanina, mataas na po kasi ang requirement, reasonable certainty of conviction. Kaya kapag magpa-file po tayo, dapat talaga ay tama ang ating mga ebidensya. So magtiyaga po tayo at pinapangako naman po natin na hindi po humihinto ang NBI sa ating trabaho. Okay, maraming salamat. Okay, so yan muli, maraming salamat sa inyo mga kababayan sa pagtutok sa ating mga video uploads, and please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.